Magandang araw sa inyo mga sangkay. Welcome back po sa aking channel. For today's video ay share ko sa inyo yung paggawa ko ng simpleng pandikoko. Kasama na yung ating recipe ng ating palaman. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share itong ating video. At pakisubscribe na rin po ng aking channel. At simulan na po natin yung ating unang gagawin. Ito po yung ating filling ng ating pandikoko. Ayan, kailangan lang natin ng asukal, vanilla, powder milk. At maglagay na rin tayo ng breadcrumbs. So bali yung sukat nga pala ng ating asukal dyan mga sangkay is magkasing sukat lang sila ng nyog na inyong mabibili. Kung ilang grams po ang inyong nyog ay ganun din po yung inyong asukal, ganun din po ang timbang. So bali dito sa video na to yung ginamit kong asukal sa ating palaman is 700 grams. Bali yung aking nabili na nyog is kayod na po siya, bali 700 grams din po. So bali inuna natin yung palaman para pag nakagawa na tayo ng dough ay diretso na po tayo sa pagpapalaman ng ating dough. So bali dito nga pala sa part na to, isa-ayusin natin yung paghahalo. Kailangan po maayos natin ang paghahalo dito sa mga ingredients na ating unang inilagay bago natin ilagay yung ating nyog. At kung hindi nyo naman napansin yung ating ingredients dito sa ating screen, yung mga sukat ng ating mga ingredients, ay puntahan nyo na lamang po sa ating description dahil doon ko na po ilalagay ang kompletong sukat ng ating mga ingredients. Bali nakakonvert na rin po yun into cups para kung sakaling wala kayong timbangan sa inyong mga bahay at cups lang available, tablespoon, ay makakagawa po kayo ng ating recipe ng pandikoko. So dito sa part na to mga sangkay, nahalo na natin yung ating mga ingredients. Bali isinunod din natin inilagay itong ating nyog. So bali tinatanggal ko dyan yung mga buo-buo na nyog. Yan yung may mga kasama na bao dahil medyo matigas po yan. Inaalis ko po yan. Kung bibili po kayo ng nyog mga sangkay, wag po yung matigas na masyado na nyog. Mas maganda po yung medyo malambot pa siya. So dito sa part na to, ang paghahalo ng ating palaman dito, kapag nandito na tayo sa nailagay na natin yung ating nyog, ay wag nyo pong pipigayin yung ating palaman o yung ating nyog dahil ilalabas po yung ano niyan, yung gata or katas niya. So bali mahihirapan po kayo magpalaman kung sakaling lumabas na yung kanyang katas. Magiging mabasa na po yan kapag piniga-piga nyo. Ano nyo lang, haluin nyo lang na maayos na maghalo ang inyong nyog pati yung mga ingredients na inyong mga linagay. At kung sakaling nagawa nyo ng inyong palaman ng inyong pandikoko, nahalo nyo na ng maayos, bali ilipat muna natin ang lalagyan. So yan, bali itatabi muna natin ito ating palaman at gagawa na tayo ng ating dough para dito sa ating pandikoko. So bali ito na yung ating dough mga sangkay. Andiyan na sa screen yung ating kompletong recipe or ingredients. So bali sulat nyo na lamang po para hindi nyo makalimutan. Bali nakakonvert na rin po yan into cups para kung wala kayong timbangan at available lang sa inyo ay cups at saka tablespoon ay pwede po kayong makagawa sa inyong mga bahay. At sa mga nagtatanong kung pwede ba itong lagyan ng butter, margarine, evap meal or egg, pwede po mga sangkay. Kung sakaling gagawa po kayo, mag-add kayo ng liquid na ingredients ay ibawas nyo lamang po sa ating tubig para po hindi masobrahan sa lagkit itong ating masa. So bali ito nga palang ating minamasa mga sangkay, itong ating masa. Gagamitan natin to ng makina para hindi tayo mahirapan sa pagpapakinis. Mas mabilis po natin mapapakinis yung ating dough kung meron tayong makina. So kung wala kayong makina at gusto nyo gumawa, ay pwede po kayong gumawa ng mano-mano. Pero mag-add po kayo ng tubig para hindi po kayo mahirapan sa pagpapakinis ng ating dough kung sakaling gagawin yung manual process itong ating dough sa pagmamasa. So bali dito sa part ng video na to mga sangkay is tinutunaw muna natin yung ating asukal at saka yung asin na ating nilagay bago natin isunod yung ating harina. At kung sakaling wala ng buo-buo na asukal at tatunaw nyo natin yung asin, ay pwede na natin ilagay yung ating harina, 1 kilo. First class flour po yan or bread flour. At naglagay na rin tayo ng improver at yeast. Wag nyo pong kakalimutan maglagay ng yeast dahil kapag nakalimutan yung yeast ay hindi po lalaki yung ating tinapay. At dito sa part na to mga sangkay is bubuuhin lamang natin itong ating masa. Inuulit ko, bali gagamitan natin to ng makina para mas mabilis natin mapakinis itong ating masa. At kung ikaw ay naghahanap pa ng iba pang recipe about baking, pasyalan nyo lamang yung aking YouTube channel. Marchel TV din po ang pangalan. Marami na pong naka-upload na recipe about baking. Sigurado po akong makakatulong sa inyo. So bali itong ating recipe mga sangkay is napakasimple, napakadaling gawin lamang nito. Yung mga ingredients ay hindi nyo po problemahin kung saan kayo bibili dahil napakadaling hanapin ng mga ingredients sa ating ginamit dito. Pwede nyo itong gawin pang merienda at lalong pwede nyo itong gawin para pang negosyo. Kung sakaling gagawin nyo ito para pang merienda at marami para sa inyo, yung ating ingredients na andito sa ating video ay pwede nyo po yung hatiin mga sangkay. Dahil dito sa ating video is nakagawa ito ng 82 pieces. Bali ang timbang po dito ng bawat cut ng ating dough is 25 to 27 grams. Kung hatiin nyo po yan, ay gagawa kayo ng kalahating kilo, ay makakagawa po kayo ng 40 pieces na pandikoko. At ito na nga po, nabuo na natin yung ating masa at gagamitan ko na po ng makina para sa pagpapakinis. So bali, ito po yung aking makina mga sangkay, dough roller po yan kung tawagin dito sa amin. Kung sakaling kayo po ay magtatayo ng bakery at wala pa kayong experience sa paggamit ng dough roller, ay mag-iingat po kayo, wag po kayong gagamit ng dough roller
nang walang nagbabantay sa inyo dahil delikado po ang makina na yan. Doble ingat na lang po lagi tayo. At ito na nga po, napakinis na natin yung ating dough. Ayan, lalagyan lang natin ng konting lard para kung sakaling magpatong-patong man yung ating masa ay hindi sila magdidikit-dikit. Next step natin ay kakat na natin itong ating dough. So bali kailangan natin timbangin ito dahil nga ay ito ay pang negosyo or pang tinda natin. So bali kung kayo gagawa ng pang merienda ay hindi nyo na po kailangan gamitan ng timbangan ang bawat putol nitong ating dough ng pandikoko. At ang bawat putol ko nga pala dito ay tumitimbang ng 25 to 27 grams. Bali bibenta namin to ng 5 pesos. So bali nasa inyo pa rin po, nakadepende pa rin sa costing nyo kung magkano po ang bentahan nyo ng bawat putol ng inyong pandikoko or bawat isa ng inyong pandikoko. Nga pala, wag nyo kakalimutan kung sakaling gagawin nyo ito pang negosyo ay wag na wag po kayong makakalimot sa pag-costing dahil isa po ang pag-costing sa napakahalagang part ng pagnenegosyo. Dahil kung hindi kayo magko-costing ay hindi nyo po alam kung magkano ang inyong naging puhunan. So bali kung hindi nyo alam ang inyong puhunan ay mahihirapan po kayo kung magkano nyo ibibenta ang inyong produkto at hindi nyo malalaman kung magkano inyong kinita, kung kumita nga ba kayo or baka malugi pa. Huwag nyo pong sayangin ang inyong pagod, ang inyong puhunan at inyong oras sa paggawa ng produkto kung wala kayong kikitain. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito ay huwag mong kalimutan mag-like at share itong ating video at pakisubscribe na rin po nitong aking channel. At kung nakapag-subscribe ka na ay punta na tayo sa ating susunod na gagawin. Ito na yung ating pagpapalaman ng ating dough. So ayan, bali simpleng pagpapalaman lang ang ating gagawin dito mga sangkay. Babalutin lang natin yung ating palaman, yung ating nyog. Yan, laparan nyo lang muna yung dough at ilagay nyo na ang ating palaman na nyog. So ganyan lamang po kadali yung ating paggawa ng ating pandikoko. Kung mapapansin nyo nga pala mga sangkay, yung ating palaman is hindi na natin niluto. Mayroon po kasing gumagawa ng pandikoko na bago nila ipalaman yung kanilang nyog ay niluluto muna nila bago nila ilagay sa kanilang dough. Baka po kasi magtaka kayo dahil yung ating nyog dito is hindi natin niluto at idiniretso na lang natin palaman sa ating dough. So bali yung dami nga pala ng palaman na yung ilalagay sa inyo dough is nakadepende po sa inyo kung gaano karami. Katamtaman lamang po yung akin nilagay dyan na palaman mga sangkay. Hindi ko sinobran sa dami at hindi na naman kaunti. At para nga pala sa timpla ng ating palaman kanina mga sangkay, nakalimutan kong ipaalala sa inyo. Kung sakali pong matamis yung ating pandikoko, sobrang tamis para sa inyo yung sukat na aking linagay sa sukal, ay pwede po kayong magbawas mga sangkay. Bali yung sukat po natin nilagay dyan is 1:1 po. Kung ano yung timbang ng ating nyog ay ganoon din po yung timbang ng ating asukal. So pwede po kayong magbawas kung sakaling sobrang tamis po para sa inyo yung ating timpla na yan or yung asukal na ating nilagay dyan. At kung hindi nyo naman napansin yung ating ingredients sa ating screen, ay puntahan nyo na lamang po sa ating description mga sangkay dahil ando na po ang kumpletong ingredients, mga sukat. Naka-convert na rin po into cups para kung sakaling wala kayong timbangan sa inyong bahay. Cups at tablespoon lang available sa inyo ay pwede po kayong makagawa sa inyong bahay. At kung sakaling babalak ang gawin itong ating recipe, kung ikaw baguhan pa lamang at wala pang experience ay wag na wag po kayong magmamadali. Hindi naman po kailangan magmadali mga sangkay kung sakaling kayo gagawa ng tinapay, lalo na kung wala pa kayong experience. Ang mahalaga po ay double check nyo yung mga ingredients na inyong gagamitin. Eksakto na po ba? Timbangin po ng maayos para po hindi po kayo magkamali nang hindi po masayang ang inyong dough. Dahil once na magkamali kayo sa paggawa ng inyong dough, ay mas lalo po kayong mahihirapan kung paano po didiskartehan nang hindi po masayang ang inyong dough. Kasi nga hindi pa ganun kalawak ang inyong experience sa paggawa ng tinapay. May mga diskarte naman po yan kung sakaling sumablay kayo sa paggawa ng dough. Pero dahil nga kayo ay baguhan pa lamang, nagsisimula pa lamang, ay hindi nyo pa po alam ang pasikot-sikot kung paano didiskartehan kung sakaling may sablay sa paggawa ng inyong dough or masa. Kaya ang payo ko sa inyo, bago nyo lagay ang inyong mga ingredients is i-double check nyo po muna kung sakto na ba yung sukat, tama ba yung ingredients na inyong nilagay. At pangalawa, bago nyo paghalo-haluin yung mga ingredients ay double check nyo po ulit kung tama na po ba yung mga ingredients, kompleto na ang inyong nilagay. Dahil kapag naisama-sama mo na yung mga wet at saka dry ingredients, mahirap mo na pong malaman kung meron ka pa bang ingredients na nakaligtaan or nakalimutan. So yun, sana sa bawat video ko na inyong napapanood, sana po ay meron kayong natututunan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel. So ayun, bali dito sa part na to is gumamit tayo ng tinidor. Tinusok-tusukan lamang po natin itong ating pinalamanan na dough. At ito nga pala ay papaalisahin muna natin bago natin isalang. So bali dyan po lalabas ang purpose ng ating yeast. Bali papaalisahin muna natin, palalakihin muna natin bago natin lutuin. At dito sa part na to mga sangkay, bago natin naman isalang ay papahiran muna natin ng evap milk. Sa magtatanong kung pwede daw ba ipahid yung itlog, ay pwede po. Kung tatanong ka rin naman na kahit walang pahid, pwede rin naman po kahit wala kayong ilagay dyan sa ibabaw. Kung iba pong ilalagay ninyo is makintab po yung ating ibabaw ng ating pandikoko. Kung itlog naman pong ilalagay ninyo ay mamula-mula po yung ibabaw ng ating pandikoko
pagkaatin ng nailuto. Ito na nga, napalsa na natin ng halos 2 oras, ay isasalang na po natin ang ating pandikoko. So yan, balang init ng ating oven dyan is 160 degrees Celsius. At gagamit tayo dyan ng katamtaman lakas ng apoy. So bali yan, sinabay ko na sa ibang lulutuin. At after 16 minutes ay luto na yung ating pandikoko. Hindi ko na ipakita mga sangkay, naiangat ko pala yan. Bali sinalang ko pala yan sa ibaba mga sangkay na 7 minutes. At pagkaangat ay linuto ko sa taas ng 9 minutes. Bali 16 minutes po nating niluto itong ating pandikoko. Ayan, ito na po yung ating finished product ng ating pandikoko. Kung kakalimutan mag-like at share itong ating video. At pakisubscribe na rin po ng aking channel. Kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, bilang suporta na lamang po. At hanggang dito lamang po ang aking video. Maraming salamat po sa panonood. Sana po ay makatulong sa inyo. Sana po ay may natutunan kayo dito sa ating video. Thank you for watching. See you on my next video mga sangkay.